Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako mamamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inilalarawan ni San Pablo ang kanyang karanasan bilang isang lingkod ng Diyos. Una, nakikiusap siya na bilang mga kamanggagawa sa paglilingkod sa Diyos, huwag nilang sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Ngayon na ang panahon ng paggawa sa gawain ng kaligtasan. Kaya pinapakinabangan ni Pablo ang pagkakataong ito na siya ay makapaglingkod. Pinapakita niya na siya ay lingkod ng Diyos sa kanyang malinis na pamumuhay, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang tapat na pag-ibig at sa pagsunod sa gabay ng Espiritu Santo. Pero dumadating ang mga kagipitan sa buhay, ang pagtitiis ng kahirapan, ang pagbubugbog sa Kanya at ang pagkabilanggo sa Kanya. Minsan, isang araw siyang walang pagkain at magdamag na hindi nakatulog dahil sa trabaho. Pero kahit na nakararana siya ng kahirapan, hindi siya naghihiganti at hindi siya tumitigil sa kanyang gawain. Nilalait na siya, pero nagpaparangal pa siya. Binabansagan siya na sinungaling kahit na katotohanan ng kanyang mensahe. Minamaliit siya, pero patuloy ang kanyang ginagawa. Dakila ang kanyang ginagawa.
Kahit na pinapahirapan, masaya pa rin siya sa paggawa ng kanyang misyon. Naranasan niya ang kasalatan pero tumutulong siya sa iba. Naranasan din natin ang kahirapan sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa kapwa o sa ating pamilya, hindi tayo na-appreciate. At masama pa, ang kabutihan natin ay minamasama pa ng iba. Nandyan din ang mga trolls na sinisiraan ang kabutihan na ating ginagawa, ang ginagawa ng simbahan. Kapag naranasan natin ang mga ito, huwag nating isipin na tayo lang ang nakararanas nito. Ito'y karanasan ng maraming nagsiserve. Kaya ang pagtatala ni Pablo ng kanyang karanasan na kahirapan na dinaanan niya ay nagpapalakas ng loob sa atin. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng kahirapan, pati si Pablo din. At hindi si Pablo nagpatalo sa mga tinitiis niya. Patuloy siya sa paggawa ng kabutihan. Hindi siya bumabawi. Hindi siya naghihiganti. Hindi siya nagagalit. Ito sana ang magsilbing halimbawa sa atin. Tumingala tayo kay Jesus na nakapako sa krus. Yan ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Hindi naman maaari na mas maganda pa ang kahinanatnan natin kaysa anak ng Diyos na ating Panginoon. No servant is treated better than the master. Salamat o Diyos sa pagpapaalaala sa amin sa mga kahirapan na dinadanas ng mga nauna sa amin. Talagang mahalaga ang magandang balita na maraming tao tulad ni Pablo ay nagtaya ng kanilang sarili upang ito'y ipaabot sa mga tao. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyo.